Hey guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posible pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Star, the Empress, the Seven of Cups, and the Hangman. Okay, so mukhang merong mga delays na mangyayari sa kung ano man yung hinahangad mo, pinag-wish mo. Okay? Kasi pareho itong dalawa na to. It's talking about pause, temporary pause, or this one is parang procrastination. So, pwedeng itong hinihiling mo ay hindi mo na matutupad. Lalong-lalo na kung ang hinihiling mo ay tipong gusto mo mabuntis, ganyan, or gusto mo magkapamilya, or gusto mo na you want to feel loved and cared for, okay, by somebody. So, pwedeng sa ngayon, sinasabi, hindi pa yun mangyayari. Maaaring merong mga ibang pina-prioritize, or meron ka munang kailangan na i-prioritize in your life. Kasi parang this one also is talking about choices. Okay? And then we have here the Five of Wands. So parang may conflict na mangyayari. Parang opposing. So, yung gusto mo na mangyari, maaaring ayaw noong isa. Parang ganyan. Okay? Kung ang hinihiling mo nga ay gusto mong magkaanak, pwedeng gusto mo, pero yung partner mo, ayaw. So, mahirap naman bumuo, no? Nang mag-isa ka lang. Okay? Pwede rin naman na, halimbawa, hinihiling mo na mahalin ka ng isang tao. Pwedeng ikaw lang yung may gusto, pero siya, ayaw niya. Parang yun yan. Okay? May conflict. May difference. Pinagkaiba ng gusto. Okay? And then we have here the Page of Cups. Especially if you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so parang you feel disappointed about this person. And pwedeng miss mo na itong tao na to, atat ka na. Okay, ang dami mong gustong mangyari between the two of you, but it's just not happening. Okay, and then we have here the Ace of Wands. Pero itong tao na to, mabilis when it comes to physical things or sexual things, ganyan. Pag libog or kapag landian ng usapan, mabilis siya. Pero kapag yung mga tipong emotional stuff or commitment, ganyan, parang walang interest. Pwede ganon, okay? If wala kayong communication nitong tao na to, pwede na makikipag-communicate siya sa'yo, but the purpose of that communication is not to really give you what you are wishing or hoping for. It's more of kailangan kanya sa ibang bagay. Okay? As I have said dito kanina, magkasalungat yung gusto mo sa gusto niya. So, magkasalungat yung kailangan niya sa'yo sa gusto mo. Okay? And then, we have here the Magician. So, in other words, may pagmamanipulate, may panggagamit na mangyayari. And then, we have here the Nine of Swords and then the Eight of Swords. So, dahil dyan, sa panggagamit na yan, you will feel stress, problematic, helpless, ganon. Wala kang magawa. Pero gusto mo naman.
Pero kumbaga, you want more. Yung nga lang hindi maibigay sa'yo. Pero at the same time, feeling mo nagamit ka. Pero too late na naibigay mo na. Parang ganyan. Okay? And then we have here, the Three of Wands, the High Priestess. So, ang sinasabi dito, your instincts might be telling you to just move on, maybe walk away from this person. Okay? Pero tingnan natin. Pero hindi mo ginagawa. You're still holding on to this person. Kasi nga, andun yung umaasa ka na mahalin ka niya, na mag-commit siya sa'yo, or magkatuluyan kayo, magkaayos kayo. But deep down inside, alam mo na pwedeng ginagamit ka lang, or hindi ka naman talaga mahal, may kailangan lang sa'yo. Okay? So, for now, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Fool, the Hermit, the Two of Pentacles, and the Three of Cups. Okay. So, sa nakikita ko dito, you might feel sad sa mga susunod na mga araw. You might feel lonely, alone, ganyan. And dahil doon, maaaring makagawa ka ng isang bagay na padalos-dalos or napaka-reckless or careless. Okay? Na para bang hindi mo masyadong nakalkula or hindi mo masyadong natimbang yung mga bagay-bagay. And some of you might be involved or might get involved in a third-party situation. Okay, parang pinagsasabay kayo dito. Nagpadalos-dalos ka dahil nalulungkot ka. Parang sa isip mo, it's better than having no one. At least may someone. Kahit na may kahati ako, okay lang. Pwedeng ganon. Okay? Pero yung iba sa inyo, maaaring makikipagbalikan lang kayo with somebody na nagkaroon ng third party. Okay? At makikipagbalikan kayo kasi nalulungkot kayo. Okay? And then we have here the King of Cups. Can be Temperance. Wait. We have here the Ten of Wands. And then we have here the Death card. Okay. So, in fairness naman, may feelings naman para sa'yo itong tao na ito. Okay? Yun nga lang, hindi niya mabalanse. Okay? Parang ang dami niyang problema or ang daming dala niya na problema sa relationship ninyo. Napaka-stressful. Pwede rin na siguro marami pa tong responsibilities na ginagampanan sa buhay kaya hindi ka rin niya ma-prioritize. Okay? Pero kung halimbawa nga na ikaw yung third party, so pwedeng ibig sabihin mas priority niya yung kabila kaysa sa'yo. Okay? Pero kumbaga, parang talagang sinusubukan niya na balansehin ikaw tsaka yung kabila. Okay? Pero we have here the Death card. It can mean na may mga pagbabago na mangyayari. Okay? Alamin natin kung ano yun. We have here the Ten of Cups, Hierophant, and then the Eight of...
may chance na layuan niya kung sino man yung third party. May chance na, paano ba? Kung sino man yung pamilya, kung sino man yung asawa, maaaring yun yung maiwanan, layuan. Kasi hindi siya happy, hindi siya kontento. So kung halimbawang ikaw yung asawa, ikaw yung pamilya, baka ikaw yung iwanan. Pero kung yung third party, I mean kung yung isa, paano ba? Kung yung kabila, ang family, okay, or asawa, pwede niyang iwanan yun. Pwedeng dahil sa'yo, para sa'yo. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune. So, magkakaroon nga ng mga changes. Okay? And we have here the Ace of Pentacles. So, pwede na dahil sa mahal ka niya, pwedeng seryosohin ka niya. Okay? Pero gaya ng sabi ko kanina, kung sino yung family, pwedeng yun yung maiwanan, abandonahin. Kasi, mas mahal niya yung isa. At yun yung gusto niyang seryosohin. So, i-apply nyo na lang po according to your situation. Okay, kasi baka kayo yung family or baka kayo yung third party or pwedeng baliktad. Okay, basta apply apply the reading according to your situation. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Eight of Swords, the Devil, the Wheel of Fortune, and then we have here the Tower. Okay, so medyo hindi magaganda yung mga baraha. Parang merong isang kaguluhan, gaganapan na maaaring mangyari na parang hirap ka na ayusin. Parang feeling mo hindi ka na makakawala dito sa tao na ito. Parang napaka-toxic na noong connection ninyong dalawa. Okay? It's like you want to change things, but parang the more that you try to change it, the worse it gets. Okay, so feeling helpless ka, attached ka na masyado dito sa toxic na relationship na to or tao na to. You're trying here to change things, but it's changing for the worst. Okay, nagiging mas magulo. Okay, and then we have here Justice card. And then we have here the Nine of Cups, the Eight of Cups, and then we have here the Six of Swords. Okay. So, sinasabi dito, pwede kang magkaroon ng justice, pwede kang magkaroon ng emotional happiness, but in order for that to happen, you need to walk away. Okay. Eight of Cups is walking away from something na alam mo na hindi mo na mahahanap doon or hindi mo na makukuha doon kung ano yung gusto mo. Parang it's time for you to seek, hanapin kung yung happiness mo na yon. Okay, na parang realizing na it's time to move on kahit na mahirap, kahit na mabigat sa kalooban mo. And we have here also the Six of Swords. The Six of Swords then is like a movement card.
moving from something bad in order to have positive changes. Okay, so parang kailangan mong layuan itong mga to para magkaroon ka ng justice at magkaroon ng happiness in your life. Okay? And then we have here the Strength card. So maybe kailangan mo talagang magpakatatag, kailangan mong maging confident sa self mo na kaya mo to. Okay? And then we have here the Two of Wands. Let's see. We have here the Ten of Pentacles. Okay. So para kasing iniisip mo kasi yung future na parang what if hindi na ako makahanap ng iba, what if wala nang magmahal sa akin, ganyan. So ang dapat mo na isipin is meron. We have here the Ten of Pentacles. Ibig sabihin pwede ka pang magkaroon ng relationship kung saan talagang sobrang secured ka. Okay? Kaya tatagan mo lang yung loob mo. And then we have here the Queen of Cups. So you will fall in love again. And then we have your Empress. Pwede ka rin mabuntis pa. Or yung iba sa inyo. Okay? You will feel really loved and cared for. And then we have here the Six of Cups. With somebody na pwedeng kakilala mo na pwedeng may connection na kayo, pwedeng someone from the past, but definitely not this one na napaka-toxic. Okay? Example is kaibigan mo na noon na walan lang kayo ng communication, or pwedeng naging classmate mo ng elementary or kinder. Pwedeng ganyan, nakatrabaho mo na before, nagkaroon lang ulit kayo ng communication, ganyan. Or meron lang tao na hindi ka pinapansin before and then suddenly, nagkaroon kayo ng connection, parang ganyan. Okay, so it's somebody na you already interacted with or nakilala mo na in the past na hindi mo lang siguro napansin. Okay? So, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.